Hello mga guys! Dahil binigyan ako ng aking kaibigan na si Maricel Soriano ng pechay, ito ngayon ang aming ulam. So nagpakulo muna ako ng baboy at nagprito ako ng tokwa para isasahog natin siya. So ito na nga, piniprito ko na ang tokwa. Pagkatapos ko magprito, ihiwain ko naman siya ng maliliit. Then, ngayon nga, nakapaghiwa na ako ng pansahog. Nahiwa ko na yung baboy at yung tokwa. Pati na rin yung bawang, kamatis at sibuyas. So, eto na nga. Magkikisa na tayo. Medyo mainit-init na. So, nilagay natin ang bawang. Then, haluin ng konti. Pagkatapos, lagay naman natin ang sibuyas. Itong sibuyas na ito ay nagpapasarap talaga kapag nagkikisa ng gulay. Pagkatapos ng bawang at sibuyas, isusunod naman natin ang baboy. Inilaga ko muna siya para medyo malambot-lambot. Hindi yan dito ka pala magpapalambot. Mainam talaga nilalaga ang baboy. So ngayon, pagkatapos natin ilagay ang baboy, hahaluin naman natin siya. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa bumula siya. Kaya kapag medyo mapula-pula na siya, isusunod naman natin ilagay ang kamatis. Habang nagkikisa tayo, nagpiprito na naman tayo ng liempo para katerno ng gulay. Yan, so ito na nga, nailagay na nga ang kamatis. So, igisa lang natin ng konti. Tapos mamaya-maya ay ilalagay na natin ang tokwa. Yan! Diba? Mas marami pa ang sahog kaysa sa gulay. Kaya po tayo kapag nagluluto ng gulay, mas marami ang sahog kaysa sa gulay. At least, hindi sila maalangan na kainin ng pechay. So, ito na nga, nailagay na natin ng pechay. So, haluin natin ng konti. Then, pagkatapos po nito, ay tatakpan natin siya. So, yan. Medyo kumulo-kulo na siya. So, binuksan ko na at haluin na natin. Then, ilagyan natin magic sarap, paminta, at saka lagyan din natin siya ng mamaya ng oyster sauce. Alam niyo ba itong oyster sauce? Siya yung nagpapasarap din sa gulay. Mostly, lagi kong ginagamit ito, oyster sauce. Yan, kasi medyo matamis na talagang nakakapanlasa siya talaga. Pero hindi natin ilalagay, konti lang naman. Then, pagkatapos haluin na natin. Then, pagkatapos natin haluin, tatakpan naman natin siya. O, diba? So, pagkatakip, mamaya-maya ay ilalagay naman natin ng konting sabaw para naman hindi siya tuyot. At yung inilalagay kong sabaw, alam niyo ba, ito yung pinagkuluan din ng baboy para malasa. So, eto na nga guys, luto na siya at tinikman na siya ng aking kumari, Len. Mukhang approve naman sa kanya at ito, para sure, titikman din natin siya talaga. Ayat, inulit-ulit pa ni Sis Len ang pagtikim at mukhang nasarapan siya. So, yan guys, at titikman ko na siya kung okay na yung lambot. So, yun na nga. Ang sarap, sigurado mapapadami na naman ang kain nila bunso. Yung mga ko kasi bihira kumain ng gulay, kaya ayan, makakakain sila ngayon kasi nga masarap ang luto. Thank you for watching. Please don't forget follow, like and share.